Curious na ba kayo kung saan to mga kababayan? Tara na at mag-adventure ulit tayo dito sa summer capital of the Philippines, Baguio City. Kung saan ay aantan nga kami ng Panagbenga Festival. Pero bago yan ay pupuntahan muna natin ang pinakabago at trending na tourist attraction dito sa Baguio City, ang Dragon Treasure Castle. Kaya tara, sama na sa adventure ko. Isang kamanghamanghang lugar na naman nga ang ating pupuntahan. Ito ay ang Dragon Treasure Castle na kakabukas lang noong last February 10, 2025. It showcases the art of stone laying or kabite to celebrate traditional craftsmanship or our Igorots. This castle is crafted entirely from rocks, just like the Igorot Stone Kingdom. Ang location nga nito ay dito sa Barangay Irisan, dito sa Irisville Phase 2, Baguio City. Bago ko nga i-reveal on how to go there and budget reveal, tara't mag-tour muna tayo sa loob. Pagkarating nga namin ng drop-off point, ay bubungad na agad sa inyo ang kamanghamanghang kastilyong ito. Ilang hakbang lamang ay mararating mo ng entrance dahil katabi lamang ito ng kalsada. Sa entrance nga ay bubungad sa inyo ang napakalaking pintuang ito. Pagkapasok mo ay ipapakita mo ang iyong stamp at isusurrender ang iyong ticket. Sasalubungin ka naman na kanilang higanteng hari, which is I believe inspired by Black Adam. Weekdays nga na pumunta kami dito kaya mga tao ay hindi pa ganun kadami. Kapag nasa loob ka nga ay para kang nasa loob ng isang fairy tale. Feel na feel mong maging Disney princess. So guys, finally we're here at Dragon Treasure Castle. Yan. Sa dami-dami ng aming pinagdaanan bago kami makarating dito. Madulas ang sapatos ni Aldrin, sa akin hindi. Kasi maambon. Maulan nga nung kami pumunta ng Dragon Treasure Castle, kaya dapat lang na magbaon ng payong o kapote dahil ang Dragon Treasure Castle ay isang open space, walang masisilungan. Hawak ka dyan sa bato. Ay, dito ako matetesting ang hiking shoes. Foggy area din ang lugar dito, kaya expect nyo na malamig talaga. Lalo na't nasa pinakatuktok ito ng bundok. Dito nga sa pinaka-fortress ng castle ay parang malaging tunang ang mga bato dahil ito ay kinulayan ng gold. Mapapansin nyo ring marami pang ginagawa dahil phase 1 pa lamang ito. Para itong isang medieval castle na dragon-inspired ang theme. Kahit sa ang sulok nga ay picture perfect talaga dito kaya may enjoy mong mag-picture-picture. Meron nga din ito mga rock formations at mga stone sculpture na talaga namang kamanghamanghang pagkakagawa. This is the dungeon. Diba maganda dyan? Picture na kita dyan. May gold oh. Bawal po tambay dito. Ay, may lizard din. Ay, ito, may mukha. Galing na mga sculpture mo. Amazing art. Ba talaga mag-ukit ang mga Igorot. Sa kabila! Yan. Dala-dalawa. Pwede dala-dalawa. Doon pa sa dulo. So, paano na nga pumunta rito? Makinig mabuti dahil ito ang pinaka-importante. Pagkagaling nga namin ng Lion's Head ay hinanap na agad namin ang papunta sa Dragon Treasure Castle. Tahakin nyo nga lamang ang Nagilian Road, Bawang Baguio Road, at hanapin nyo naman mula sa kanan ang San Carlos Heights. Mula rito ay meron ng mga signages at guides na tutulong sa inyo papunta sa Dragon Treasure Castle. Pero syempre bago namin mahanap yon ay nagkaligaw-ligaw muna kami.
At ito ang wag na wag nang gagawin kung pupunta kayo ng Dragon Treasure Castle. Gumamit nga kami ng Google Map at sinearch ang Dragonstone Castle at itinuro nga kami nito sa Quezon Hill Upper na ayon sa Google ay meron daw daan sa likod. Pinapasok nga kami nito sa isang makitid na daan dito sa Benin Road na hindi namin nakalain na sobrang sikip at sobrang tarik din pala ng daan dito. Pagbaba nyo nga ay meron doong signage na hindi doon ang papuntang Dragon Treasure Castle. Yun nga lang ay nahirapan kami magmaniobra kaya naman dumire-diretso pa kami sa ibaba. Kaya naman kudos sa napakagaling naming driver na si Kuya Rol. Magtapos nga namin magtanong-tanong ay dinala na kami dito sa Naguilian Road, kakanan sa San Carlos Heights at dire-diretso na nga hanggang makarating ka sa Irisville Phase 2 dito sa Irisan. And magkano nga naman ba ang entrance fee? Dito nga sa kanilang drop-off area ay makikita nyo na ang kanilang registration area. Pagkapasok nyo nga sa loob ay hanapin lamang ang cashier at magbayad ng 165 pesos for adult at for my discounts naman ay 132 pesos. Dito nyo rin mababasa ang kanilang rules and regulations doon sa castle. Matapos nga naming makuha ang ticket ay pinadiretso na kami sa shuttle area, kung saan on the way ay makikita mo itong mga nagkukyuta na mga pusa. Dito nga sa kanilang shuttle area ay meron isang malaking food court kung saan pwede ka munang chumitsa habang naghihintay ng shuttle paitaas ng Dragon Treasure Castle. Dito rin makikita ang kanilang comfort room kung saan kailangan mo munang pumila dahil maraming tao. Wala nang bago dahil lahat ata ng CR sa Baguio ay may pila. Sa pinakadulo nito ay makikita mo ang kanilang stamp area kung saan kailangan mo magpatatak upang ma-validate din ang iyong ticket. At kumuha na rin kami ng number para sa shuttle. Pasok naman sa budget ang mga bilihin dito, kaya naman ay suggest na bumili ka na at kumain dahil wala nang mabibilhan doon sa itaas. Bumili nga ako ng hotdog sandwich at si Aldrin naman ay isaw. Lugaw naman ang binili ng ating mga teenagers pang painit ng tiyan. Organized naman ang kanilang sistema dito kaya madali na lamang ang mga bagay-bagay. Salamat. Dalawang. Love, dalawa na ba dito? Ito ka na. Kahit sana. Kasama na nga sa binayaran mo ang kanilang shuttle service dahil hindi mo ito malalakad dahil napakataas ng lugar. Hindi naman ganun katagal ang pag-akyat, 5 minuto lamang ay mararating mo na ang kanilang drop-off point. So let's continue our tour inside the castle. May nakita nga akong isang kakilala na dati kong ka-OJT sa Philippine Airlines noong ako'y college pa lamang. Pinopromote niya ang kanyang sariling business na Mr. Pares, kaya naman puntahan nyo na at itry. Bukod sa Baguio ay meron din silang location sa QC at sa Tagaytay. Grabe, sobrang foggy na. Zero visibility na. Malamig na din. It's 2 PM. Daming tao. Hindi pa to madami, hindi pa siya dagsa. Friday pa lang ngayon. Enjoy na enjoy nga ang aming grupo sa pagpapapicture sa loob dahil marami rin dito makikitang mga attractions. Tulad na lang ng napakalaking mukha na ito na hinugis sa bato. Pati na rin ang mga Malak Cave experience dito. Yan. Hawak mo. Sa paglilipit mo sa kastilyong ito, talaga nga namang mapapaisip ka kung paano ito binuo, paano nilikha, at paano ito pinagpatong-patong at ginawa. Isang simbolo at patunay na talagang magaling din sa architecture ang ating mga Igorots. Makalipas ang 2 oras ay lumabas na kami sa kastilyo dahil umuulan na din. Kakaiba nga ang aming na-experience dito dahil para kang nasa isang malayong kastilyo at malamig pa. Kaya naman tiyak na dadayuhin pa ito ng mga turista. Doon nga sa drop-off point ay doon na rin ang pick-up point pa ibaba ng registration area. Kailangan mo lang maghintay para makasakay ng mga shuttle. Hindi naman ganun katagal ang waiting time dahil marami namang van. Kaway. Isang panibagong pasyalan na naman nga ang ating napuntahan. Tiyak sa paglipas ng oras ay lalo pa itong lalaki, lalawak, at lalo pang gaganda. Kaya naman para sa ating mga turista na bibisita,
Nasa atin ang kapangyarihan upang mapanatili ang kagandahan, kalinisan ng lugar na ito. Dahil nga tayo ay dayo lamang, ating respetuhin ang kanilang mga alituntunin at kanilang mga kultura. Hanggang sa muli, this is your Vlogger Mark. Ating tandaan na maging responsabling turista kahit saan man magpunta. Safe travel everyone! Bye-bye!